si President Marcos at si former House Speaker Martin Romualdez. At ang panawagan ko ngayon, lahat kayo sumama na dito, lahat na nanonood ngayon, punta na kayo dito. Kasi hindi na natin kaya ng 3 taon pa ng pamamalakad ni President Marcos doon sa Malacanang. Hindi na kaya ng ekonomiya natin, hindi na kaya ng bansa natin na si Marcos ang presidente. Kaya panawagan ko ngayon, Marcos resign para sa kinabukasan ng Pilipinas. Yes! That will be all. Have a great day, everyone. I'm happy to meet all of you. God bless you all. God bless the Philippines. At ngayon, para pa mag-enjoy ang lahat, walang iba kundi ang acoustic singer na si Edward Fernandez! Kaya po mga kababayan, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Edward Fernandez, wala ba kayong mga kabayan? Kunyari, close tayo. Isang mapagpalang hapon sa inyo lahat at isang mapagpalayang hapon para sa ating lahat. Palakpakan din naman ang malayang Pilipino. Palakpakan natin ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban. Diba? Lumalaban sa araw-araw, humigising. Ang una kong kanta ang pamagat mo nito'y Kalayaan. Gusto niyo bang malayang Pilipinas? Gusto niyo bang malayang Pilipinas sa korupsyon? Sinong may gusto ng malayang Pilipinas? Sigaw ang mga gustong malayang Pilipinas sa korupsyon. Okay, lain. Yan po. Pangarap nating lahat yan, no? Lalo na tayo mga simpleng mamamayan na nagtatrabaho araw-araw. Natin, kailangan makita natin silang nakakulong. Agad-agad. Diba? Meron nga dyan, nagnanakaw lang ng, parang kumuha lang ng gamot, kumuha lang ng, alam mo yun, kumuha lang ng gatas. Pero kulong ka agad. Diba? Samantalang itong mga to, bilyon ang pinag-uusapan natin, pero teka, may due process pa tayo. May due process pa tayo, no? Grabe. Ibang klase ang standard ng hustisya sa Pilipinas. Papayag ba kayo ng ganon? Na ang standard ng hustisya sa Pilipinas, ay sabi nga nila, para lang doon sa pinipilahan pa na dito guys, pagkain. Mali yan. Nandito pala yung food. So, yung mga gutom at nauuhaw na ay andito ang tubig matakot sa at mga saka kagaya nyo. Kasi pagkain. tayo ang naglagay sa kanila dyan. Tama ba? Kaya tayo rin ang may karapatang pababa sa kanila dyan. Tama? So, tuloy-tuloy ang laban natin mga kapatid, mga kaibigan. Alam na kayo! Pag-uwi ko kagabi, hingi kayo sa video vlogger. Apila. Ano po? Sige ma'am, thank you. Pag-uwi ko kagabi, one more day, no? Pero kaya kung ang aking mga magulang kasi binigyan namin ng lupa, diba? True rights. Pero ako sabi ko, ganun ba ang standard ng Pilipino? Dito din ang DRT.
Bago natin makalimutan guys, gusto ko lang shout out si Governor Jabit Singson dahil siya ang nagpadala nitong pagkain para sa mga kababayan natin na sumalit na kilahok sa rally dito sa People's Power Monument. So maraming salamat kay Manong Jabit sa masarap na lugaw with egg at saka may tubig pa. Kaya nagpapasalamat tayo dahil hindi nagutuman itong mga kababayan natin na dumalo dito. Honestly mga kababayan, itong rolling kitchen ni Manong Jabit, ang hakbang ng maisog ang reforma ng Pilipinas at ang ibang team ay kinausap si Manong Jabit na kung pwede sana ay makatulong siya sa mga kababayan natin. At ito yung binigay niyang tulong, itong pagkain, upang sa ganon ay hindi magutuman itong mga kababayan natin na sumama at nakilahok dito sa laban kontra korupsyon. Kaya tinuulit po natin ang pasasalamat. Nagyaman tayo kay Manong Jabit. Thank you so much Manong sa tulong mo. Dahil dito po sa People's Power Monument, wala pong malapit na bilihan ng pagkain. Malalayo. Kaya napakalaking tulong itong nagawa ni Manong Jabit. Hindi na natin kailangan ng investigasyon. 3 video is enough na para ikulong ang mga kurakot. Pero walang magawa ang mga kasundaluhan, kapulisan dahil mga duwag, walang mga bayag. So ngayon, tayong mga Pilipino, lalabas tayo, kikilos tayo. Labanan natin ang mapang-amping gobyerno na to. Ang sinasabi ng gobyerno, destabilization ang ginagawa natin. Hoy, mga gago, bobo! Hindi destabilization ang ginagawa namin, kundi pagtitipon. Ang tunay na destabilization ay ang pagsira ninyo at pagwarak ninyo ng bansang Pilipinas, ang pagnakaw ninyo. Yan ang tunay na destabilizasyon. Hindi itong pagkilos na ito. No? Bakit kami ang sabihan yung destabilizasyon? Kami ba ang nagnakaw? Di ba ang mga politiko ang nagnakaw? Yan ang ikulong ninyo. Kung hindi ninyo kayang kampanan ang inyong tungkulin bilang mga pulis at kasundaluhan, bumaba kayo sa inyong mga pwesto at kaming mga ordinaryong Pilipino ang magdadampot sa mga politikong magnanakaw. Gusto namin mangyari, napatalsik na namin si Romualdez, buwang nanakaw, inusunod na namin. Utang inang Marcos na ito. Totoo lang. Ako sa gobyerno din ako, pero civilian employee ako. Masasabi ko lang dito sa bus namin kay Promi. Pakisama na siya sa ating mga Pilipino. Kasi hindi naman yung dapat niya binabantayan kaming mamamayang Pilipino. Hindi naman dapat yung presidente. Kaya lang naman niya binabantayan ng presidente dahil tumatanggap siya, lalo na ngayon tuloy-tuloy ang rally. Bawat rally, 1.2 billion. Kahit magharap kami ngayon din. 1.2 billion. Ang buwan-buwan niya ganun din, 1.2 billion. Kay Bongbong Marcos, ading drug lord. Yun. Ang masasabi ko lang kay Marcos, kasi ito ngayon, malaking ano na ito ngayon eh, itong pinakamahalagang araw. Dahil magbabaliktaran na ngayong araw, itong mga kakampi niya, itong mga bayaran niya, ngayon babalinsong na yung mga yan. Sa amin na yan. Hindi na sila po pwede po talaga. Sarap lang magmura talaga. Kung alam ko nga lang yan, nung pumunta dito sa Malacanang, wala lang ako noon eh. Ang mensahe ko lang sa kanya, diretsahan, para hindi siya magaya noong EDSA 1.
kasama ako roon, nagpatalsik sa kanila. Isa to, kahirap, buhay pa ako nga ngayon mag-isa 3. Ang masasabi ko na sa kanya, kusa na lang siyang bumaba sa Malacanang, magiging hero pa siya. Ngayon, kung ayaw niyang bumaba, makipagmamatigasan niya dahil si Bronner, binabayaran niya ng 1.2 billion, matutulod siya kay Pabiamber na isinama na rin ni Marcos sa ibang bansa, paglayas. Yun ang masasabi ko, bongbong adik drug lord Marcos, mag-resign ka na lang, hero ka pa naming mga Pilipino. Maraming salamat Marcos, fuck you! Thank you, sir. Okay,